Yes, tanawa na kanya. Dako ning debatihonon pa ni abot dito sa fiscal, abot sa korte. Kay moingon nga mga witnesses, bali-bali, kwantay mo si chairman si Barbers mo bali-bali magani. Laliman ka na ka waron drugs si Duterte mga sukit ng paminaw. Gusto pa niyang i-extend ang termino ng Presidente Rodrigo Duterte. Iya pang suportaran. Di mo ingon mga tawa ni ug mao na nga ni support ni ka sa war on drugs ug tinuod magalini angay kay niapil po ni kaso. Ani support man. Pero ma-believe ko nga. Best, good morning ni mo diha mga barbers Surigao, no? Robert S. Barbers, biliban ako ng dag speech mo. 15 nas Malacanang tigog yun. Karon mahigalaw sa mga tinuod bers nga gipasaligan kang mahimong sekretary, mahimong members cabinet ni President BBM mao na nga inana po imong paningkamot, Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Nining posumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo po sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog in court. Para pag satisfy silang gusto. Kana tanawa po ninyo ebidensya nga okay ba kay lison po kaayo nga basta lang kamo pasaka. Remember, to file a case is one thing. To prove that case in court is another thing. Medyo mauwa ko sa taan ng kalakihag. Ala, basta kay pasaka lang niya mawa. May daganan. Pero duha ka buo ka mahitabo ani Panalitag mapasakag yung kaso, duha ka buo ka posibilidad niya mahitabo. Number 1, pwede sa mahigalang ma-acquitted or ma-absolto. Number 2, pwede sa ma-convicted. Pwede ma-convicto. Okay na. Pero medyo laay noon kaya nga naman, ang balaod ini mga kagalaan, nining ila mga higalang ipasakang kaso, Republic Act 9851 man Lahi po tong sa mga Chinese kuno nga nahitabo dito sa Davao Penal Colony. Ang kining balaura magod mahigala, medyo bag-o pa ning balaura. Panahon pa man ng GMA na himo ning balaod. Nyawa ko kadungog pa ni Inday nga duna nay napasaka ang kaso aning balaura. Nga duna nay na konbikto. Straight to the point. Totally bag-o gyud. So, wa pa ba jurisprudence ako kadungog pag yun nga duna nay napasaka ang kaso ini. Kini ni ang title ini mahigala ko man kay gipirmahan ni GMA na himong balaod ni ang Senate President at the time si Juan Ponce Enrile. Nabuhi kopya. Kuha man ni sa mala prohibita. No, man na, mala in se, mala prohibita. Kini mala prohibita, kay special penal law man. Ang kuha ni title, ginganlan kini mahigala og complete niyang title, Republic Act 9851. An act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Mo ni. Gispirmahan ni GMA, bago pa ni balaura, panahon pang Gloria Macapagal Arroyo, ang Senate President at the time, si Senate Juan Ponce Enrile, o ang Speaker at the time, si Prospero Nograles. Gipirmahan lang niya, gipirmahan ni Gloria Macapagal Arroyo. Wa pa matistingin ni balaura, matistingan ni karon. Panahon may galang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kana kung tinudoon nila pasakag kaso. Pasig okay abla pod. Ala sige, kung mao'y magkasatisfy nila, ala ipasaka. Unya, medyo ang jurisdiction ini mga kailan naman sa Section 18, ang Regional Trial Court. Mao'y duna mga higalay, di ba na yun, Section 18. Giingon sa Chapter 7, Section 18, nining maong balaod, giingon nga the Regional Trial Court of the Philippines shall have original and exclusive jurisdiction over the crimes punishable under this act. RTC day. Sa laktod nga pag-istorya kini ilang recommendation sa Quadcom, moagi pa ni mga higalas fiscal. Nya pag-agi fiscal,
Kay kani ilang recommendation di man recommendation nga filings korte na. Ha? Kay kini ko ila in aid of legislation maning sa Quadcom. Say makalimot siguro sila nga ang tuyo sa investigation in aid of legislation. Di man criminal investigation ila. Straight to the point. So ilang recommendation agi fiscal na ang fiscal mahigala may mo evaluate ani do na may probable cause of wa. Pero ang problema ina fiscal ining makahandle medyo ma-pressure sa indakin. Ha? Pas tinuray lang sige ipasaka ninyo. Kay mamay giingon may gilang Duterte nga sige file the case in court. Pero actually medyo laay ning kasuha as compared unta sa impeachment. Kay kanang kung impeachment mo na mingon ko nga kanang impeachment 50-50 akong baruganan anak nga mahimog di na lang ipasaka kay aron maka-concentrate magtrabaho kay wa na gyud mo nahimong trabaho ay. Sige na lang mo dag bisigar, ha? Straight to the point. Nahuman na lang mahigalang 19 Congress. Why big ticket project? Ang itutukan investigasyon mahigala. Pasumangil ibisigar sa Pogo, pasumangil ibisigar mahigala sa EJK, pasumangil ibisigar sa labis unsa na lang pero tumong ang mga Duterte. Katong mga sa Pogo katong nasakpan dito kinsay kuan la pasakay kaso. Kining sa EJK pananglitan nga mo inyong tuyo, kinsa diha kay di man na malikayan gyud yun. Na may mga pulis gyud mahigala nga nakasa panahon kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nya kanang kong guilt is personal. Dili na transferable. Nya dili ikalimod nga ang palisin Duterte war on drugs. Tinarong iyang palisi para proteksyonan ang mga weak sa katilingban. Ang mga tarong ba maproteksyonan gikan sa mga adik. Pero pag implement dito mga higala, doon ay mga pulisan nga nagbinuang hindi ken. Plangka na pag-istorya ba? Daghang pulis tarong ha. Pero daghang doon na po yung mga pipila dito nga kanabang wa mo tarong. Sila'y silutan. Pero ba ning Pinoy ba? In fairness sa ani. Kaya naman naminaw na to, kumpleto man ning naminaw na to, di ay kakamping, di ay dilawan, di ay BBM, di ay grupong Duterte. Plangka pag-istorya mga kagalaan. Kana si Pinoy, plangka pag-istorya wa na may gala. In fairness Pinoy, namatay na ba taon? Puritandog. In fairness niya, dili sa kurap. Ha? Kadtong iya mga higalang problema lang sa iyang rating nga ni down, lahi bas ka Duterte rating nga pag sugod kusog yun hantod na nahumana na yung termino kusog. Si Pinoy mahigala pag sugod kusog niya kalit mahigalag tibugsok sa iyang decision making sa like anto sa Lunita nga hostage crisis wa magkadimao iyang decision. Kadtong sa 44 wa magkadimao iyang decision mo to iyang mga palpak. Pero may hiskot kag corruption kadtos Pinoy in fairness niya maitos Pinoy dai wa dili ko corrupt in fairness ha. In fact mga higala kadtong iyang tuwid na daan ang ayan tong iyang campaign tuwid na daan. Pero sa iyang campaign nga dili taan ang corruption nganong do na may corruption panahon ni Pinoy dai. Nawa bagong corruption panahon ni Pinoy? Wa. Ang nakabinta lang at least na dito sa babaw, dili corrupt, at least trickle down, pero luwag mo trickle down umayo. Daghan man corrupt gyapon. Kay doon na mo likoy dito sa ubos. Mo na prangkang pagkaistorya. Straight to the point. Kana mo sulbad kag corruption mahigalang, di lalim ay. Kay kanang imong tawa ka magsunod-sunod, mulikoy man. Pero in fairness si Pinoy dili to corrupt. Ang iya mahigala tuwid na daan kini atong panggobyerno. Sakto. Pero pag-abot sa ubos, mulikoy ang uban. Mao pa ka Duterte, war on drugs. Kining policy nga war on drugs. Ha? Kita ka mo man di naman patay-patay lang, mas daghan man. Tanawa gud. Og inyong pasakag kasus Duterte gyud ani ilang pugos. Tanawa gud daghan man ang mga ni-surrender nay. Daghan man ang mga addict nga na-transform. Panahon Duterte nga napugos mo bag-o ta kay mamatay na ta dita mo bag-o. Daghan man ni-surrender, dunay na nga matay. Kadtong ni sukol, matod pa. Ha? Pero dunay mga pulis nga angay mahigala pong silutan. Kay ang kaduterte ni war on drugs tinarong. Parehang Pinoy ba? Walang korupsyon. Gobyerno na walang korupsyon. Nganong na may korap di sa ubos? Dili may gadunagi mo likoy di sa ubos. Dili mo malikayan. Mapos Duterte pa na war on drugs. Tinarong niya to war on drugs ha. Tuk-tuk hangyo. Katong mada hangyo o pag-usap mo siyang kinabuhi. Katong di mada mo sukol, berahe. Kaya ni sukol. Pero di mo sukol ayaw. Kaya di na trabaho lalaki. Mo naging Duterte. Pero doon na may mga pulis yun ito. Daghang pulis tarong. Doon na mga pulis may galang likoy yun. Kita mo? Example tamo ha? Example lang tamo. Manayin ko nga, kini ang ipasaka, ipugos ninyo pasakan ng kasuha against Duterte, bida. Ang posibilidad mahigalang nga kuan. Pagkanta lang istorya, ang mudain ni mahigalang prosecutor ni Kabot Korte. Medyo labad ang tungason kining kasuha, oy. Straight to the point. Tungason kining kasuha, day. Tungason kayo. Example ha, katong pulis kam krami day mga doon ang mga pulis badlongon gyud. During that Jaguar, abi sa katong kang Barayuga, pusil sa Barayuga may kana ilang garmas las garma pasakag kaso dili mo connect Duterte wa di man to sugong Duterte nga patyon to si General Barayuga. Ha?
Dunay problema dito mahigala sa PCSO, ang kabangga ni Barayuga si Garma. So kung doon na mahigalay pasaka kaso, kanang trigger man o si Garma. Dili mo abot ng Duterte, lisod lagi kaayo pa ma. O ikaw may abogado ini mahigala nga ingon, ikaw may mo build up sa kaso. O fiscal noon ka, sudado mo ka sa gobyerno, daan pugos kayo laban, pero private lawyer ka niya, i-hire ka panalitan mo ingong, kung sa man turnin, dako tag-chance na turnin, mo ingong abogado, bida. Ay lang, manage your expectation lang ha, kay labado kong ulo ini. Paghanda mag-istorya, tilabara sa ulo. O ilan yun ipugos mahigala squadcom o prebas impeachment. Ipugos ninyo pasakang impeachment against Sara. Medyo lisod, tungason kayo. Pero ang ako ba, ang tayo ba? Kini ako personal interest po ni ako. Langkahan tala mo istorya. Mas ganahan to kong impeachment. Although mingon ko 50%, ayaw na lang para di mo malangan. Kaya mo yung nahimong trabaho dahil big ticket project. Ikado 50% parang kita tas ka kumbati ganito. Nya ma-explain ako kadadlaw di na ako mangitag issue lain. Wa na ko'y hago pangitag issue kay. Ang kini mo kong ipasakang kaso kini squadcom, ang dunay exclusive jurisdiction, original and exclusive jurisdiction ang RTC, di ta kakita nag-hearing. Maparihan sa ang patuan case day ba? Ang patuan case wa kita kakita. Kay regional trial court man. Ang dunay jurisdiction. Na sila ra dito magkakita na unsa sila dito. Anindot sa impeachment to kay makita sa ng tao ba? Kini ilagyong idayon medyo lisod, no? Pero balik ko na ko ha. Kanang kang Barayuga case. Lain pang example na ko dahil katong mga pulis sa Camp Crame na kinumdum ka dahil. Nga ang ila pangwarta, during the Jaguar ha, pangwarta, ilang gikidnap ang usa ka Korean. Pag kidnap nila sa Korean, huli na pa. Ilang gipangayo ang kwarta. Ang asawa taon dahil hihatag kwarta dahil. G8 kinumdum mo o Korean. Unya, dili pa igo bisag ipanghartahan na nila, nakuangan sila pila ka milyon ng gihatag day. Gibahin-bahin na tumao mga pulis. Pagkahuman, balik ko na ko, with all due fairness, naghanapang pulis na minaw na daghang tarong pulis. Pero katong mga pulis ang itong sulutan. Limang kasi G8 katong Korean, ilang gipatay, unya ang asawa bisag patay, nang ilang gipong gipangayuan nga, mabuhian ni basta hatag ka, hatag asawa. Ug unya ilang gipatay, ug ilang gipakrimit. Ug sa dihang ilang gikrimit, gi-flash dito sa CR. Hinumdum mo? Ang abo ni atong G8 butang sa CR, gi-flash. Pati hilakas sa asawa day ang bana to na, to sa kasilyas ang bana. Pagway batasan ng mga pulis. Question, inyo ning apis Duterte ana? Do you think so good ng Duterte? My God. Straight to the point. Real talk ta ba? Real talk. Ang kapait ni mga tawhan na ko dahil kay ilikoy mo, dili bitaw mo, mo nang dili mo kakunik sa mga tao. Di man ko real talk ba? Ako real talk niya ako. Kadtong mga pulis, angay tong silutan. Rangkang pag-istorya. Muna akong giingon, parehang Pinoy ba? Gobyerno, tuwid na daan, gobyerno na walang korupsyon. Correct. In fairness si Pinoy, di ito corrupt. In fairness si Pinoy. Pag abot sa ubos, nga nung man mawang korupsyon, doon na yung mga tao sa ubos nga mulikoy. Mao pa na yung panahon Duterte. Ang war on drugs si Duterte tinarong. Daghan ang mga nisurinder, wa mga matay. Daghan mahigala ang nadasa, tuktok o nahangyo. Tanawa si Sister Fee Marino. Doon na sa iyang sugod, surrender to God. Daghan na bag-o nga mga adik. Katong nanukol, patay. Magang pulis may mamatay. So, ang Ordin Duterte tinarong, abot sa ubos, doon ay mga pulis nga likoy, ang uban. Pwede ka ba? Doon ay daghang tarong nga pulis, apan doon ay likoy. Question, kanang likoy nga pulis, kanang example ko na ninyo, si G8 gipatay, gipangayuag million sa asawa, unya, gipatay, gipaklimit, o giflash sa CR. Kasalbahis, gyud. Ang anak taon G8 ay tanaw, asa man sila managkot, inig, kuan, adlaw sa mga patay dito sa Casillas. Sakit kayo, oy. Medyo makatawa ta ba? Pero sakit kayo. Ang asawa daw na Ginoo ko. Kada bang matarong taglubong dito. So kadtong mao mga pulis angay tong silutan. Question, imo gid ang ipugos nga apis Duterte. Si Duterte na nagsugod sa lagi, ikuha na, i-flash na siya. Sila may nang warta. Umay labot itaw Jesus Ginoo ko. Real talk ta, real talk. Muna kini medyo langkahan ta mo medyo kini ipugos gyud nila kini si Barbers may gala kay mo may speech gapon. Ako paminaw ni kining tingog ni Barbers Bay. Pero unsa man nisinya sa kagi? Straight to the Atong point. speech si Barbers may gala ato tong paminaw kay moto ang iyang pag-recommend. Iyang gibasa dito sa plenary mga kagalaan nga diin si Presidente Rodrigo Duterte kinahanglang mapasakaan og kaso may gala ining kalapasan sa Republic Act 9851. Kining mag-penalize sa criminal acts defined under the international law kining genocide, war crimes, and crime against humanity. Mga sukit paminaw.
mo na iyang buti pasabot mahigala ni ining iyang pamahayag mga kahigalaan, no? Okay, atong pagtagad ni mga sukit paminaw kay ang apil nga pasaka kaso sila si Senador Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa. Apil sila si PNP Chief Oscar Albayalde, former PNP Chief Dibold Sinas, o kining ginganlan may galag former Palace official Muking Espino. Moni ang pampasakaan og kaso mga sukit paminaw ni Robert Ace Barbers mga kahigalaan. Straight to the point. So, niining hitabo kinini ang si Robert Barbers mahigala itong milabay nga administration panahon Duterte, labihan man ni lahi man ni iyang pamahayag, karon lahi na pod. Depende lagi kung kinsay maglingkod sa Malacañang. Kani kadto bitawng 2018, si Duterte pa may naglingkod sa Malacañang. Ang report adto giingon mahigala sa atong sa Philippine News Agency, no? Ang report giingon mahigala Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Straight to the point. Sa Binisaya pa mahigala, panahon Duterte, parang depende lagi kung kinsay makalingkod sa Malacañang, may muda mga higala o tanawa ra gud kabalik sara ini mahigala sa Malacañang, may ni mudag tumbling si Kwan, kini si Barbers. Sa Binisaya pa ining maong report, 2018 ni maong report ha. Atong source day PNA, Philippine News Agency. Sa Binisaya pa ni payon, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration as he assures to work on improving the funding for law enforcement agencies in the lower house. Sa Binisaya pa, si Surigao del Norte kuno nga Congressman Robert Barbers yan ang Martes, nanawagan sa publiko nga suportahan gayod ang gubat batok sa drugas sa administrasyon mahigalang Presidente Rodrigo Duterte, samtang iyang gipasalig nga iya mga higalang trabahoon ang pagpalambo pa sa gahin funding alang sa law enforcement agencies dito sa ubos balay balaoranan. Gingiga ining Barbers mga sukin ti paminaw mo dag kuan day. Panahon na pas Duterte mila kumo po siya na kumo siya na kay na. Duterte siya mga sukin ti paminaw. Karon lain ning iyaron, ingon siya may gala sa news ay. Speaking during the real numbers, #real numbers, mo nang ingon dito sa Camp Crame, Quezon City, Barbers, chairman of the House Committee on Dangerous Drugs, said that there are a lot to be done to ensure victory in the effort to eradicate illegal drugs. Matod pa lang si Bisaya pa mahigala, isulti siya dito sa Campo Crame sa Quezon City. Si Barbers nga mo'y chairman sa komitiba sa Dangerous Drugs, miingon, nga doon na pa kuno daghang pagabuhaton anong pagsiguro sa kadaugan sa atong effort to eradicate sa atong kadaugan sa atong paninguha nga mawagtang ang illegal nga drugas. Straight to the Kanang point. panahon na Duterte pa inaas Malacañang. #Luis Paduano day, o kini sa si Kwan. Kini Pastor bitaw isan abante. Perting pakasuporta ha. Hasta po ni si Kwan. Support sila, no? Purbida. Nya pa isulti matod pa ni Barbers mga kagalaan ha. Napakaswerte po ng Pilipinas na magkaroon ng isang president na ang advokasya ay labanan ang problema sa droga. Sa Binisaya pa, kay Tagaog man sa Binisaya pa, labihan ka, swerte kayo sa Pilipinas, nga naakitay presidente, nga ang advokasya, mao ang pakigbatok sa problema sa drogas. Barbers told government officials and anti-drug stakeholders gathered to mark the first year of Real Numbers PH Initiative. Sa Bisaya pa si Barbers kuno misulti ngadto sa mga opisyalis sa gobyerno o sa mga anti-drug stakeholders nga nagatigom sa unang tuig mark the first year ni ining ilang inisyatibo mahigala. Matod pa ng Barbers ingon siya, leaders come and go. Ang mga panguko kuno mo come and go lang day. Sa Bisaya come and go day murag mo naalang maabot niya mo mahawa ra pod matod pa niya. And leaders come up with their own rhetoric. Ang mga leaders kuno naikaugalingon nilang mga rhetoric. Bihira po tayo
nakakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon ay meron pong totoong datos. Tagsara kung takakitag leader nga gawas kuno mahigala nga kuan. Tagsara ta makakita og leader nga gawas sa iyang deklarasyon tuna po siya tinuod mahigala nga datos. Matod pa niya. I would like to emphasize, matod pang Barbers sa iyang speech, ha? Hindi mo makita lagi kining congressman, no? Dipinde yun mahigala kinsa naglingkos malakanyang may dag tumbling. Matod pa niya mahigala. I would like to emphasize that this war is not an ordinary war. Matod pa Barbers? Sa Bisaya pa, akong isiguro, akong pahimugatan. Nga kining maong gubat, dili kining ordinaryong gubat. We can have a series of arrests, series of drug busts, series of laboratories which are being dismantled here and there. Pero pag di pa rin natin ito sinusuporta sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga impormasyon, this war may become a failure. Kasag nanawagan sa day, may po mo, kung na speech sa dito, nga kinini ang speech sa dito, mahigala nga, akong gustong pahimugatan nga kining mong gubat sa druga, dili kini ordinaryo nga gubat. Doon na tayo mga series of arrest, no, tayo mga higala, sunod-sunod nga mga pag-aristo, sunod-sunod nga drug bust, sunod-sunod nga mga laboratories nga atong i-dismantle here and there. Ato ba niya? Pero pag di pa rin natin ito susuporta sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga impormasyon, this war may become a failure. So kung di na ito suportahan, mahimong mapakyas kini mong gira. Muna kinahanglan ngayon atong suportahan na matod na Balber. Ay, ang panawagan, mahigala nga suportahan ngayon ito sa Duterte sa iyang war on drugs. Itiwas pa sa ingon ay. Sa report sa PNA, nga na, Barbers who said he hopes the next leader of the country will continue the effort against the trade in illegal drugs. Nothing, he sees nothing wrong if the president's term is extended. Basta ngilingiga dayo, matod pang Barbers, nga miingon nga nanglaom siya nga ang sunod nga leader ni ining mga nasod mupadayon sa iya mga higalang paninguha, batok sa drugas, batok sa illegal nga drugas. Og iyang ginote nga wa may dautan. Matod pa niya day, noting he sees nothing wrong if the president's term is extended. Angil-ngil. Yan ang sinultian ni mo, Barbers, no? Nya karon si Marcos na ada sikisog sa kanila pita. Medyo klaro na to nga magig ka mo na og tumbling-tumbling gid. Sa Bisaya pa mahigala iyang gi kuno. Si Barbers kuno, sa Bisaya pa ni si Barbers nang naglaom nga ang sunod nga leader kay 2018 naman ang sunod nga leader sa nasod mupadayon sa pagtinguha, pagpakigbatok sa illegal nga drugas. Apan iyang ginotay nga mahimo way siya nakitang sayop kung ang presidente mo extend ang iyang termino. Gusto pa siyang i-extend gani ko ng termino ng Duterte, mga higala. Nga matod niya, people have nothing to fear when a leader has nothing but the country's welfare in his agenda. Ato mga Barbers, may higala. Ang katauhan, why angay kadlukan kung ang usa ka leader, why lain mga higala, but ang nasod, ang kaayuhan sa nasod mao ang iya mga higalang agenda. He is not only worried about the present, but the future of this generation. Matod pa niya, wa ako mabalaka sa karon lang, kundi ang kaugmaon. Matod pa niya, maisab na, dayga. Ingon siya, Miguel. Barbers added that the administration, allies in the lower house, will continue to support law enforcement agencies. Matod pa, sa Bisaya pa si Barbers, may puno nga ang administrasyon, nga mga kauban diha sa lower house mupadayon sa pagsuporta sa pag-impusar, no? Niining musuporta sa mga law enforcement agencies. Ingon sa, he said he will personally lobby for Congress to increase funding for both the Philippine Drug Enforcement Agency and the Philippine National Police to ensure that these agencies have sufficient funds for their operations. Straight to the point. Pang Barbers may gala iyang giingon
nga personal gayon niya mga higala nga ilabi dito sa Kongreso nga punan ang budget ang gahin alang mahigala sa duha ka mga ahensya ang PDEA o ang PNP aron pagsiguro nga kining maong mga ahensya dunay igong pundo ni ining maong operasyon. Aha. Straight to the point. Ngingigang barbers mahigala. Panahon Duterte ingon sa kinalan susuportahan ang war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Why ko'y nakitang dautan, wa ko'y nakitang sayop kung i-extend si Presidente Rodrigo Duterte. Karon may gala sa pasaka ang kasos Duterte tangilngiga. Unsa may tawag na to ana nimo bers? Ngilngiga bers no. Sa balimbing na yung anak ba bers? Sa may tawag bers? Robert Ace Barbers. Balimbing na nga ana, may mudag balimbing or sa may nga anak bers. Ikaw ako pa atagon sa termino be. Panahon Duterte mayuha mo dag. Kuan ay sa man di ba na sip-sip nang kuan bers? Ingon tanan lang ko bers ha. Robert Ace Barbers, di ba na sip-sip nin anang klase? Mao kana nga ang baruganan mahigala sa ato mga congressmen, squadcom, kasabot mo mga tao unsa mo nga unsay color ninyo. Og asa dapit mahigala kinsay nas Malacañang adto mo. May dag palimpyo-limpyo mga sugiti paminaw mo na nga nabaw-an mo wa mo ingon niya kon. Og sa kon pa na alams na dis. Ini niya pa sa una pa sa Duterte, ingon sa Duterte maayo gyud atos portaran, no? Umahimo i-extend pa niyang termino. Ay maayo kayo nga presidente. Nya karon ingon sa Barbers, kinahanglan pa sa kagasos Duterte. Unsa may implication na ni kanilang recommendation may gala nga pasakaan og crime against humanity. Nigpasaka ini recommendation pa man na moagi nag sa rules on criminal procedure moagi sa procedure mahigala. Nya regular preliminary investigation man kadi man mga higala nga man imong inyon nga kuan inquest Di man gani inquest so moagi nag regular preliminary investigation. Nigagi ano dito sa fiscal pa lang daan evaluate fiscal day. Sa fiscal pa lang ang level, pwedeng i-dismiss fiscal. Pero pwede po niya ipasaka. Pressure kay fiscal ng kalakiha. Pressure fiscal ani. Kanya, may tabo ini ka na mga witnesses. Daghang may tabo dahi. Kaya pwede mamuing witness dito dahi. Na affidavit, i-attach ito. Yung witness, mo, kuhan ko, akong usbo na akong affidavit. Ang tinuray, dili, why, sa Duterte mo na ba? Nga, mingon ko, ganong nusabusa ba ni? Mingon ng witness nga. Sa Barbers, ganun ko sabusa ba gani? Under juris medyo panahon na. Nga kanabang wa may kagawasan nga delikado man o di mo himo affidavit kay contempt magud me. Nasulti ko lang na siya diha Sir Fiscal, labi na matos Korte Your Honor, nasulti ko lang na dinha kay liman kantos Congress Your Honor. Iprisuhon may di mo sugot silang gusto. Kaya anong balitok ba may balitok magani mo balik ba mo baliktad ba gani ang chairman dito sa committee? Kami pabay noon. Unsa may effect ani niya ipasakas kaso to sa regular na nga kuan. Mahimo may witness day. Murikan ko sa testimony. Paano murikan magang umuusbon testimony? Ang mga congressman ganun Your Honor, busog-usa man gani. Bida kakatawanan ni kalakiha mga sugiti mo. Ako ninyo ninyo ha. Kanang mga naadiharon. Daghan man imposible na day nga samat bisa katos garma gani mismo. Garma baya dili baya mo tugas garma nga muna. Taon-taon mga kagalang, ginagi presos garma. Pag preso, pagawas pa, nakahimo ka pidibit. Unya, pautano to sa garmang maipit, may garma nga. Tinuuray bitaw Your Honor, kanang, dito mo may kagawasan, dito niya ipreso mo dayon. Kay, karon na mo kakita og Congress, ha? Kabantay mo? Karon na mo kakita og Congress nga, kada di na gustos tubag, ni mo preso ka. Contempt. So, nalisunon ni mga affidavits, nag-abot na to sa actual court na mga sukit, di ba minaw? Kadaghanang mahitabo ini kalakiha pero sa gamay lang kay natay flash report usa ni kasaman Jen Galiaga. Mga witnesses tanawa ra kanya. Dako ning debatihonon pa ni nigabot dito sa fiscal nigabot sa korte. Kay moingon nga mga witnesses bali-bali kwantay mo si chairman si Barbers mo bali-bali magani. Laliman ka na kay war on drugs si Duterte mga sukit tigpaminaw. Gusto pa niya i-extend ang termino ng Presidente Rodrigo Duterte. Iya pang suportaran. Di mo ingon mga tawa ni og mauna nga ni support day ka sa war on drugs og tinuon magalini angay kang yapil po ni kaso. Ani support man. Pero believe ko best good morning ni mo diha mga Barbers Surigao no. Robert S. Barbers believe na kondag speech mo 15 nas Malacañang tigog yun. Karon mahigalaw sa mga tinuod bers nga gipasaligan kang mahimong sekretary, Mahimong members cabinet ni President BBM mao na nga inana po imong
paningkamot, ha? Kay kani adto magod ang sekretaris DILG katong ilang amahan. Si Robert Barbers, kini siya anak naman Robert Ace Barbers. Di man ni ma kini kung panahon ron nga naa na internet pa ma kay nato ni mga gipanulti nimo sa una. Ha? Okay, kalimang ka nimo gipanulti sa una nga mo support gyud ka, ha? Matud pa nimo, no? Nanawagan kas publiko. Kani nga pagka-report. Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers on Tuesday called on the public to continuously support the war on drugs of the Duterte administration. Sa may Bisaya na. Si Surigao Kuno del Norte nga representante Robert Ace Barbers antong Martes nanawagan sa publiko nga ipadayon ang suporta sa gubat batok sa drugas. Matod pa. Nya karon naon sa manilbers nga ipapriso mas Duterte nimo. So butangi og gamay nga kanpod. Gamay og sa pagkasuwat pa man nimo sa naghimo bitaw kag kulom o naghimo ka og kanang kana bitaw sa atong formal team ba sa atong elementary high school formal team or informal team. Murag muuntol man ko sa sunod paragraph. Butangi conjunction gamay. O dili nimo butangan conjunction muuntol man. Kabantay ka day. Nga sa unang administrasyon mao ni prestin mong dapiga nya karon ipapriso nimo. Gusto mo ni kay mo extend Duterte. So kada bang butangi gamay nga kuan nga kanana ang murag kang testimonya ba nga sa una panahon Duterte kanang support ko nya karon kalit ko nakamatay gipadamgo ba ka kana. Nakahinulsol ba ka kana nakamata na kas kamaturan. Butangi kuan gamay para dili mamrumuuntol. Niyagi katawa mga sugitig paminaw. Diyan ito masabot nga medyo like gani mo baruganan divers, no? Karabang o kinsa rin naas Malacanang mao yun. May mo, unsa man tawag ka na di ba na sip-sip Robert S. Barbers inana? Unsa may termino ana, di ba na balimbing nga termino? Ang tanan ko ba sa? Kay panahon Duterte, doon ay nakasulti na ko Inday Ken, panahon Duterte ko kuyog man sa dito si Inday Sara. Dito sa Mindanao. Na panalitag magkabalik si Sara Duterte ini sa 2028. Butang ta lang. Ang speech si Barbers sa pagmulahin na po niya, support kita sa Duterte. Taga Mindanao, gud ta. Ang war on drugs sa tugunin ko, no? Nya, at panahon na ko, gisugo ko, Marcos. Si Marcos ay iduot, mga sugitig paminak. Ito naman ko na yung speech, ito paminaw niya speech, ito padayon ko no, names, gamay lang names, santang atong paabuton. Okay. PS Jeremy Talks kausapin N1 alias Loloy. Moreover, Mr. Speaker, further investigations should be conducted against but not limited to the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba. Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 2, personalities identified to be involved in the illegal drug trade during the course of the legislative hearings. Hong Mingyang, also known as Michael Yang. Wei Xiong Lin, also known as Alan Lim. Charlie Tan, and Mr. Sammy Uy. Number 3, personalities involved in Pogo-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang, the younger brother of Tony Yang and Michael Yang. Mr. Speaker, our work is far from over. The Quad Committee's progress thus far is a testament to what we can achieve when we confront corruption and criminality with courage and resolve. However, it also underscores the magnitude of the challenges we face. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. Defining moment, It is no? an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. I urge my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Together, let us take the necessary steps to Okay. restore faith. So, okay. Free sa names. Mo ni mahigala si Congressman Robert Ace Barbers. So, kini mahigala, mo na sa di mo niyang gipanganlan. Kini ilang recommendation, kay lahi ba na di ba na criminal investigation ng ila? Ang ila mahigala,
investigation in aid of legislation. E karon ni-recommend sa nga file a criminal case against fiscal. Medyo ma-pressure pang fiscal ginoon na ning kalakiha, dakin. Evaluate fiscal mga fiscal bida. Saon man ito nila binagbubando ng Malacanang mahigala. Bidang ko na oy, nya kini ni ang mga witnesses lagi inigbalis mga witnesses ani adto sa actual na nga trial. Di gid mo mabasol Bert kay mingon yang witnesses naibali ni akong testimonya your honor kay kisa ba di mo balik kana kaning mga congressman mo bali-bali man gani.